It is my great honor to introduce our guest speaker. He is not only a loving husband to his other half, Mrs. Charmaine Arcega Felix, a nurse too in PJG Cabanatuan City, but also a very hands-on and ever-supportive parent to his unika iha, Candice Yvonne Felix, who's also here today. He is a 38 years old, resident of Barangay Victoria, Llanera, Nueva Ecija. He's also a product of Llanera Central School and graduated by the year 1999 and finished secondary in the year 2003 at Good Samaritan Colleges. He graduated tertiary in Wesleyan University, Philippines in 2007 with his Bachelor of Science in Nursing. With an impressive background here, our guest speaker also has notable accomplishments like Boy Scout of the Year, Eagle Scout, and Dancer of the Year during his primary and secondary days. And in his college journey, he is a member of the Cultural Dancers of 2003 in Wesleyan University, Philippines. In addition to that, he is a member of the Philippine Nurse Association. He's the overall president not only in Llanera, but also in the whole province of Nueva Ecija, in the National Child Development Center in 2020. And he is also vice chairman and co-founder of Llanera Council, Tau Gamma Philippines in 2008. With great achievements so far, now he is a proud built by dedication, compassion and hard work, but humble, registered nurse. He passed the nurse licensure examination last November 2024. We are all excited to hear your perspective and expertise, and I am sure you will all walk away here with new knowledge and inspiration. Let us all welcome a registered nurse, Mr. Lester Batangan Felix. Let's give him a round of applause. Maraming salamat sa magandang pagpapakilala. Sir Jerome Avellano, Ma'am Abigail Agustin, and Ma'am Glidel Marquez. Sa ating kagalang-galang na tagapagmasip Pampurok, Mr. Arturo C. Apostol. Sa principal ng Llanera Central School, Mrs. Esmeralda Saldivar. Sa ating overall PTA President, Ma'am Esther Belino. At sa mga panauwi, mga guro, at sa mga kapwa kong magulang, at higit sa lahat, sa mga magagaling na mag-aaral ng Llanera Central School SSTS, ako ay bumabati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Hello guys! Good morning! Yes, good morning. Bago ang lahat, gusto ko pong simulan ang aking mensahe sa isang pagbubugay para sa magulang na narito, sa mga lolo, lola, mga auntie, uncle, ate, kuya, o sino mang nagpaaral sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Para sa mga guro na narito, isa kong pagbibugay ang ibinibigay ko sa inyo. Dahil sa kaalaman na naituro nyo sa lahat at paghubog nyo sa mga batang ito na sila ay magkamit ng mga karangalan. Kayo naman mga bata, gusto ko kayong bigyan ng pagkakataong magpasalamat sa inyong mga guro. Maaari bang mag-isip tayo kayo ngayon?
Mga bata, repeat after me, okay? Mahal naming mga magulang. Salamat po sa suporta, tiwala at pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating mga magulang. Manatili mo yung kayong nakatayo. Wait lang. Upang pasalamatan ang inyong mga guro, again, repeat after me. Ito pa lang. Okay? Salamat po ng marami sa paghubog sa amin at walang sawang pagtuturo sa amin upang maunawaan namin ang bundok aming ginagalawan. At salamat sa inyong pasensya at pagtsatsaga. Palakpakan po natin ang ating mga guro. Okay? Maaari na kayong umupo. Maraming salamat. Nakakaba pala magsalita. Hindi ko alam kung anong choice ko, kung kakabahan ba ako o mahihiya. Kaya huwag ka nang pumili. Ito na yun. Hanggang sa ngayon, sa totoo lang, hindi po ako makapaniwala na naimbitahan ako bilang pangunahing tagapagsalita. First reaction ko nun, oh my God, nashock ako nung na-invite ako. Akala ko nag-joke lang yung mga teachers na nag-chat sa akin. Yung mga teachers natin sa SSES, sila Ma'am Mary Jane, sila Ma'am Cathy, sila Ma'am Marisa, sila Ma'am Leia, si Ma'am Elsa. Sa totoo lang, akala ko hindi seryoso yung, yung pag-invite nila na yun. Puno ako ng pag-aalinlangan para pumayag. Kasi sino ba naman ako? Ano ba ang narating ko? Para may pagmalaki ko sa inyo at lalong bakit ako ang napili nila para maging speaker niya. So ilang gabi din po akong pinag-iisipan ko talaga hanggang sa nakapag-decide na din. Nagbalik tanaw ako at pilit kong inaalala ang aking mga karanasan at hayaan kong ikwento sa inyo. Tulad nyo, ako rin ay nag-aaral at graduate dito sa elementary. Dito sa Llanera Central School. Noon, ako ay isang ordinaryong bata na mahilig mag-aral. Yung reaction ng mga classmate ko, mahilig mag-aral. Mahilig mag-aral. Mahilig mag-aral. Joke! Biro lang po, baka magalit sila yung mga kabatch ko at yung mga teacher ko na pagdaanan dito. Actually, nung nag-aaral ako dito, I was a bully. Meron bang mga bully dito? Actually, hindi nila kailangan magtaas ng kamay kasi dito pa lang nakikita ko na joke lang. Ang bully sa akin noong araw stands for siga, magulo sa klase, leader ng mga pasaway. Laging nasa grupo yan, gumagawa ng group, ng mga
Group of boys, pasaway, laging late, always nagpapaiyak ng kaklase, pasimuno sa mga gulo, at laging laman ng guidance office. Guidance office namin noon dyan. Actually, may ribulto pa nga dyan, best friend yun si Skoda. So, pag napapagalitan kami noon, nandun kami sa harap ng Skoda. Nililinis namin yun. Kasi guardian po yan. At ngayon, nakikita ko din na nandito pa yung mga teacher at marahil iba sa inyo ay naging saksi din sa pagiging pasaway ko dito at magpapatunay ng kwento ko dito sa Llanera Central School. Pero, kahit sobrang pasaway ko nun, dahil na rin sa walang sawang pagtuturo at paggabay ng ating mga mahal na guro at magulang, ako ay nakapagtapos ng elementarya at high school at college. Siguro, nagtataka rin kayo kung bakit nagsasalita ako sa inyong harapan wala naman akong nakamit ng mga karangalan, especially ng pagkilala o medalya nung ako'y nag-aaral pa. Gaya ng iba dito, ay isa ring ordinaryong estudyante na katulad ninyo. Kaya para sa mga estudyanteng wala man lang medalya, don't be sad. Take it as a challenge. Dahil hindi masusukat sa medalyang natamo ninyo ang inyong magiging kinabukasan. Bagkus, ito ay nakasalalay sa inyong dedikasyon, pagtsatsaga, at kakayahan. Ito ay nakadepende sa inyo kasama sa walang sawang dasal kay Lord. Ikaw ang gagawa ng inyong kapalaran. Pero, para naman sa mga batang nagkamit ng karangalan, isang papuri ang binibigay ko sa inyo dahil sa pinaglaanan ninyo ng matinding pagsisikap upang matamo ang karangalan na katulad niyan. Gawin mong inspirasyon ang mga medalyang yan para ipagpatuloy na tuparin ang inyong mga pangarap. Continue what you started. Alam niyo ba, dear student, meron akong gustong ikwento. Gusto kong i-share sa inyo kakaibang kwento tungkol kung paano tuparin ang pangarap. Yung parang tinong sa'yo nyo kanina, dreamers. How to chase your dream. 2007. Nakatapos ako ng college. At noon rin, ako nag-take ng kauna-unahang board exam. I failed. Nag-exam ulit ako ng sumunod. Bagsak pa rin. Hanggang sa paulit-ulit akong kumukuha ng exam. Paulit-ulit din po akong bumabagsak. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, o hindi lang 3 beses akong nag-fail. Kaya, I ask myself, bakit? Ginawa ko naman ang lahat. Nag-review naman ako ng abot ng aking makakaya, pero bakit bagsak pa rin ako? That time, I felt so hopeless. Hanggang sa sumuko na ako. Siguro, hindi talaga para sa akin, hindi to kalooban ni Lord na maging nurse ako. So, kinalimutan ko na yung pangarap kong maging isang nurse. Nagkaroon ako ng sariling pamilya. Nag-try kaming mag-negosyo. Naging busy ang buhay ko sa pag-aalaga. Sobrang active ko sa school ng anak ko. Daycare pa lang,
daycare pa lang siya nun, ako yung naging overall president ng organization sa buong Nueva Ecija. Pero sa kabila ng pagiging busy ko sa buhay, aaminin ko, may mga pagkakataon pa rin na naalala ko ang aking pangarap ko dati na maging nurse. Kasi sa pagkatao ko, alam ko, may missing piece pa rin akong hindi nakukuha. Dumaan ang ilang taon, kinulit ako ng asawa ko na mag-take ulit. Ayoko nga. Ayaw pa. Pero, mga ilang ilang pagkakataon niya akong pinilit. Ayun, ayoko na talaga. Hanggang sa isang araw, bigla ko na lang sinabi na, sige, mag-fight ulit ako ng board exam. Dahil nagtatrabaho ang asawa ko at walang magbabantay sa anak namin pagpasok sa school, nag-enroll ako sa online review center. Maaga akong gumigising para ihatid ang anak ko sa school. Habang siya ay pumapasok, ako rin ay pumapasok online para mag-aral ulit. Ang hirap kasi sa edad ko, magme-memorize ulit ako, mag-aaral ulit, and sino magsasabi na makikinig ulit ako ng mga lectures, magsasagot ng mga practice exams. Tapos sa tanghali, susunduin mo ulit ang anak at ihahatid mo ulit sa school. And then habang nasa school siya, mag-aaral ulit ako sa bahay. Yung review minsan, inaabot ng gabi. Pero ilang buwan din ako nagtiyaga sa patuloy na pag-aaral. Nag-deactivate pa nga ako ng social media, nag-lie-low sa mga barkada, nag-focus sa pag-aaral, at ipinangako ko sa sarili ko, ito na ang huling beses na mag-board exam ako. Hanggang sa dumating ang araw ng examination. Habang nag-e-exam ako, gusto kong maiyak. Kasi halos lahat ng pinag-aralan ko lumalabas sa actual exam. Naalala ko rin ang namayapa kong ama. Kasi yung mga tanong sa board exam, tungkol sa mga sakit niya. Kaya pakiramdam ko ay ginabayan niya ako sa exam. Magaan yung feeling ko habang nag-e-exam. At ibang-iba talaga yung pakiramdam ko na parang may something. Ang pinakamahirap yung maghintay ng results. Kasi alam ko sa sarili ko na tama yung mga sagot ko. Na ginawa ko yung best ko, pero dahil sa naranasan ko na dating pagbagsak, napapaisip ako, what if bumagsak ulit ako? Ilang araw din ako hindi makatulog ng maayos. Sa totoo lang, nakakatakot, nakakakaba, nakakanervyos. Madaling araw, nung malaman ko ang resulta, sa wakas, sumakses! After 17 years na paghihintay, buong pagpapakumbaba kung masasabi na finally, may pagmamalik ko sa inyo na sabihin na nurse na po ako. Nung nakuha ko ang aking license, masasabi ko na with God's grace, finally, I found my missing piece. Thank you. Siguro, itong experience ko na ito ang dahilan kung bakit ako ay nasa inyong harapan ngayon. Hindi man ako honor student noon,
Pasaway man ako kung nung kabataan ko, gusto kong gamitin ang pagkakataon na ito upang maging inspirasyon sa inyong mga bata na huwag tumigil at mapagod na abutin ang inyong mga pangarap. Maaring may mga pagkakataon na madadapa tayo, pero ang importante, ang pananalig kay Lord na malalampasan natin ang anumang hamon ng ating buhay at mapagtatagumpayan natin ito at maabot ang inyong mga pangarap. Hindi hadlang ang ilang beses nating pagbagsak upang sumuko sa pag-abot ng pangarap at lalong hindi hadlang ang edad upang isakatuparan ang ating mga pangarap. Think positive lang yan, kaya kaya mo yan. Imagine ako, 17 years naghintay, darating din yung time. Ikaw naman yung nasa stage na ito, ikaw naman ang magiging inspirasyon sa ibang bata na nandito sa Llanera. And then, hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang ilang importanteng lessons at aral na natutunan ko sa aking buhay. Una, don't be afraid to fail and make mistakes. Alam nyo, aminin nyo, marami sa atin ang takot magkamali. Lalong higit ang bumagsak. Hindi dahil takot kang bumagsak, pero takot ka sasabihin at iisipin ng iba. Huwag na tayo magmarites sa buhay ng iba. Subalit, gamitin natin ito upang maghikayat sa iba para maging positibo sa buhay. Naniniwala ko na bawat isa sa atin ay mayroon gift na mai-offer sa mundo. Dalawa, bata pa ako, hindi ko pa kaya yan. Alam niyo po, ang tanging hadlang sa pag-abot ninyo sa inyong mga pangarap ay ang limitasyon na binibigay niyo sa inyong sarili. Tandaan niyo, you are capable of doing anything you want to do in your life. Pinakamahalaga, believes in God's perfect timing. Lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa plano ni Lord. Maaaring yung dinadasal natin, hindi pa siya ngayon binibigay sa atin. Malay natin, bukas o sa isang araw, huwag kang magsasawa. Sabi nga ni Big Brother, sa tamang panahon. Kaapat, bilang mag-aaral, maging handa tayo sa next chapter ng inyong buhay. Sabi nga ng team natin ngayon, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Nawa, ang programang ito ay maging paalala sa bawat isa ng ating tagumpay at pagtupad ng pangarap natin ay hindi lang sa personal nating success. Subalit, tayo ay nagiging daan upang magbuklod at mas mapaunlad pa natin ang ating bansang Pilipinas. Nawa ay akapin natin ang kahalagan ng pagkakaisa ng unity at sama-sama nating harapin at buuin at mas masaya, mas mapayapa at mas maunlad na Pilipinas. Panghuli, tandaan natin na walang imposible. Sama-sama nating dasal, pagtutulungan at pagkakaisa, ang pangarap ng bawat isa ay ating makakamtan kung tayo ay sama-sama. Isang magandang umaga, nawa ay natuto kayo sa aking mga ibinahagi. Maraming salamat po.